Ibig sabihin, 5.8 billion ito. Yung lagay po sir, sa piso na. Tapos itong isa naman, 500 times billion. 5. 29 billion ito. Nako, billionaire pala itong si sir. Baka yung buong Pilipinas, sir, hindi kayang bilhin ito. No. Anong gusto niyo gawin dito, sir? Mas maluwag at Hindi ba kayo pwedeng pumunta doon sa, kunyari, gusto niyo diretso sa Federal Reserve, hindi ba kayo pwedeng pumunta sa Amerika? Iano nyo to sa Fort Knox. ayun lang. Ang problema, wala tayong finance para makarating doon. At the same time, Sir, 7 trillion yung pinag-uusapan natin dito. Posible naman wala kayo kahit 50,000 dyan o 100,000 para makarating sa Amerika. Tapos, pasensya na, Okay lang sa yan. coins, banknotes, maraming kwentong pagbero. Yung nasisid daw, Kung ito na ang prueba mo, yari ka na. Okay. Mukhang na-high blood ka, sir, daw. Ito sir, Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Good afternoon po, sir. ganito ni sir. Anong atin? Tulad nito po, may dala akong US Federal Reserve Notes, yung sinend ko po sa inyo sa messenger po. Federal Reserve Notes. Opo, ito po yun. Yung matagal naming iningatan. Naku. Dahil sa... Ayan, tatapatin ko kayo, sir, ha? Marami nagpipresenta sa aming ganito. Federal Reserve Notes. Ganyan na ganyan po yung kanyang texture o yung mga... Kasi po yan talagang legit siyang ano. Paano yun yung nasabing legit, sir? Saan yung nakuha to? Actually, yun nga, nung panahon ng EDSA Revolution, iniwan yan sa kaibigan ko nung panahon na nag-flight na yung Pamilya Marcos sa... Okay, bago lahat, sir, anong pangalan nila, sir? At taga-saan kayo? Edward Sumpio po, taga Olongapo. Olongapo. Sige. Tapos ito lang ba yung dala nyo? Yun lang po. At ito yung kasama ng kuha niya, yung card na backup na patunay na yan yung certificate niya. Ito yung mga certificate niya. Opo, sa isang Federal Reserve Bond. Green card. Ala ko yung mga green card, ano lang yun? Para sa mga citizenship. Hindi po. Bakit meron tagang ganito? Opo. Basta yun po yung kasama niya nung iniwan yan sa kaibigan ko. Actually, ito, yung 100 is 250 pesos. Same din po siya, 250 pesos din ito. $100 million, $500 million. Magkano to? Wow. Napakalaki. Sabihin natin $100 million. Times 58. 100 times 58. Taas ng exchange rate ngayon, kadikada, no? Oo, napakalaki. Ibig sabihin, 5.8 billion ito. Yung lagay po sa piso na. Tapos itong isa naman, 500 times million. 5. 29 billion ito. Nako, billionaire pala itong si sir. 250 pesos po ito bawat bundle. Ano 250 pesos bawat bundle? 250 pesos po itong 100 million. 250 pesos din itong 500 million. 250 pieces, dala nyo dyan. Hindi po, nasa ano ko lang po, sa video ko lang, iniwan ko kasi mabigat din eh. Pero ang iniwan nito sa kaibigan ko is 11 bundle ng 500, 11 bundle ng 100. 11 billion. Ano? 11 bundle po. 11 bundles. Kada bundle is 250 pesos. 250 pieces. Opo. Parang katumbas ng value ng ilang bansa ang halaga niya po. 250 pieces. O di ano yan? Times 250 natin to.
Oh. 7.25 trillion to. Yung isang bundle po. Oh, isang bundle, 7.2 trillion. Anong GDP ng Pilipinas? Alam mo, alam mo GDP, hindi mo kabisado GDP ng Pilipinas? Hindi na nanood na news. Hindi, alam mo sir, 7 trillion na ngayon eh. Ang GDP ng Pilipinas, 7 trillion? Yung lalabas itong 2025 yata ngayon. Hindi, wala pa. Kasi ang GDP, nire-record yan eh. Yun yung gross domestic product. Ibig sabihin, yun yung total na yun yung income na gauge ng economy ng bansa. Lahat ng goods tsaka services na na-produce. Ano yan eh? May formula yan, nakadekada. Pilipinas, baka yung buong Pilipinas, sir, hindi kayang bilhin ito. No. Anong gusto niyo gawin dito, sir? Hindi rin kasi kayang bayaran yan, sir. Yun nga. Ang alam namin, may magre-redeem kasi niyan. May magre-redeem nito? Opo. Dahil yung purpose kasi niyan, pag na-redeem na siya, itutulong din sa mga tao. Kasi may agreement po yun eh. Ito po agreement niya. Dalawa. Paano i-redeem niya? Paano ba na-redeem yung ganito, sir? Parang isa-surrender yata yan sa World Bank. Parang ganun ang dat. Pero mayroong taong maglalakad dyan. Bakit sa World Bank, sir? Federal Reserve note ito. Federal Reserve sa US yun eh. Hindi naman. Ang World Bank kasi iba. Ibang entity yun sa Federal Reserve. Federal Reserve. Di ba, kung sakali, ang redemption nito sa Federal Reserve. Ayun yung ganun. Ito yung sa pagkitasin yung nandito yung kung sakaling ma-redeem siya, ito yung maging purpose ng kanyang kung saan mapunta yung yan. The Committee of 300. The Committee of 300 World Bank Group. Special Federal Reserve Board account number. With the account name of Spiritual Wonder Boy. With standing balance of US dollar infinity. Alam mo yung ibig sabihin ng ganun, sir? Infinity. Yung 8 na ganun? Infinity? Walang kabuo. Huli, naniniwala ka ba na unlimited ang pera natin? Opo. Ayun. So, bakit ka naniniwala na unlimited yung pera natin? Kasi ang alam ko niyan, kaya imprinta sila ng imprinta katulad ng US dollars, pero wala siyang tinatawag na backup golds. Kasi ang hinahanap ngayon, yung backup ng gold. Kasi ang dati ang nag-backup yan is yung tinatawag na black gold, yung langis. Okay. So ngayon ang nangyari na nag-withdraw ngayon yung mga nag-invest ng black gold sa US. Kaya alam yan, kung nabalitaan nyo, yung mga bangko ngayon sa malalaking bangko sa US nagsasara na. Malalaking bangko sa US? Nung ano yun? Nung 2009 yun? Nangyari nung nagkaroon ng financial crisis. Hindi lang mga bankers na nagsasara, mga stockbrokers, mga investment firms. Pati yung yung kanilang mga ang tawag dito, yung parang pag-ibig nila, yung mga Mac, mga Freddie Mac, gano'n. Yun, 2009 yun. Nagsimula po yun. Pero anong ginawa ng US? Alam ba? Alam mo kung anong ginawa ng US para yun? Makasurvive sila. Alam niyo kung ano? Baka alam niyo? Hindi. Okay. Ang idea ko lang, nag-create siya ng gera po. Okay. Para i-survive yung ekonomiya dahil nga sa pagbibinta nila ng mga panggamit pang gera. Ang isa nun, ang isang ginawa nila, doon sa mga ibang firms, sinabi nung government, itong mga firms na to, it's too big to fail. Ibig sabihin, masyadong malaki to. Pag bumagsak ito, baka bumagsak na yung economy natin. So, ang ginawa ng government, binili nila yung mga bumabagsak na company. Binail out nila. Binigyan nila ng pera, o nag-print sila ng pera, o ano. Ganun yun. Yun. Yung nag-print sila, nirescue nila yung mga company na yun para hindi magsara. Yun. Paano? Nag-infuse sila ng capital.
Nagpasok sila ng pera through lending siguro o through printing. Ewan ko kung nagprint talaga sila ng pera. Basta binigyan nila ng kapital yung mga yun para hindi mag-fail. Oo. Yun. Para ma-survive nila yung economy nila. Pero 2009 yun. 2024 na ngayon. Nakasurvive na sila. So ang tanong, sir, anong naka-backup dito na pera? Ang pagkaalam ko nito, sir, ang naka-backup nito is gold, gold bars. Alam ko na Gold bars. opo, para ma-materialize yung bagay nito. Okay. So kung kunyari 7.25 trillion yan, ibig sabihin merong 7.25 trillion somewhere worth na gold bars Na ma-backup nito po. na backup. Okay. Para ma-release siya. Kasi hindi rin siya ma-release to, magiging materialize na pera kung walang backup. Kasi ang alam ko, sa panahon natin yung 2024, bumabalik na tayo sa gold standard. Bumabalik na ba tayo sa gold standard? Hindi ko alam yun. Tama po. Okay. So ito, sir, kailan ginawa ito? Yan po, nakalagay yan sa 1934. And nandiyan yung kondisyon niya mababasa mo yung kondisyon niya. At saka ito, Okay. ito rin, tingnan niyo muna siya, Sige. mababasa niyo pa yun. Okay. Then meron din yan, term din sa likod, mababasa niyo. This coupon for $20 million shall be payable on the last day of the month for the 41st year of the United States of America. Boston, 1934. Okay. Ang tinatawag dito ay coupon. Coupon. Pero bakit pare-parehong 1934 itong date ito, sir? Hindi rin kasi iwan ko na kung mayroon tayong buyer niyan. Pero kung ang gusto namin sana, sir, para makatulong din kami, kasi ang purpose namin ito, pagka na-materialize ito, itutulong din sa mga taong nangangailangan. So kung may contact sana na pwedeng mag-redeem nito kahit isang peraso lang, ay malaking bagay. May contact. Kung may kakilala kayo na pwedeng Kasi ang Federal Reserve naman, I think pwede silang kontakin. Siguro, pupunta lang kayo sa US Embassy. Tapos papakita nyo to. So, hindi nyo kami kailangan. Hindi po ba, sir? Pwede rin siya, kaya lang medyo alam mo na pagka dito sa atin, version kasi medyo komplikado. Hindi katulad kung isa-surrender mo siya mismo doon sa US Federal Reserve, mas maluwag at hindi ba kayo pwedeng pumunta doon sa, kunyari, gusto nyo diretso sa Federal Reserve, hindi ba kayo pwedeng pumunta sa Amerika at iano nyo to sa Fort Knox? ayun lang ang problema, wala tayong finance para makarating doon. At the same time, Sir, 7 trillion yung pinag-uusapan natin dito. Posible naman wala kayo kahit 50,000 dyan o 100,000 para makarating sa Amerika. kung mayroon lang yun, bakit hindi? Kasi, at ito, sir, may ipakita ko sa iyo. Ito, napakalalim itong mensahe ito. Binigay sa kanya habang siya, hindi ko alam kung paano ginawa ito, sir. Ito yung kautosan. Siya ang nagsulat yan. King of the King's Divine Government. Okay. Sino nagsulat nito, sir? Yung isang tao na parang binigyan siya ng knowledge sa isip niya. Tapos isinulat niya ngayon, tapos pinagawa niya ngayon yan, ganyan. Nakaupo yung hari ng mga hari. Okay. Yan po ang message niya. Maiksi pero masyadong malalim, masyadong ikang nga napakalalim yung kanyang mensahe na ipinahayag diyan sa message na yan. Okay. Sige, sir. Yan. Kayo ba may-ari nito, sir? Yung kaibigan ko pong dating deputy sheriff ng custom sa SBMA.
sa Olongapo, yung military base. Sino to, sir? Baka, kilala rin ako dun. Ito yung binigay niya sa akin concert eh. Pangalan. Ito, basahin niyo na lang sir kasi siya ang nagsulat yun. Yan ang kanyang, yan yung holder, yung pinaka-keeper niyan. Yan ang pangalan niya. Pilot. Kilala niyo yung... Hindi ko kilala itong mga taon to. Hindi niyo kilala po. Hindi ko kilala to. Dating ano yan sir? General sa Kamprami. Sir, okay lang ba? Iyan natin to. EUB test natin to. Oh, wala problema sir. Okay. Iyan lang natin kasi ang claim nito is manufactured siya 1934. Medyo bago siya. Kasi Medyo bago 1986. Penging libre dyan na luma yung mga antique natin libre. 1954. 1954. Yan, tingnan mo sir. Yan wala siyang walang glow. Yung sa inyo. Yan sir, bago. Compare mo dito. 1954 na to, sa inyo 1934 mas luma pa. Pero sa inyo may glow. Ito, tingnan mo. Saan nang dyan sa yung reflect niya? Yan, tingnan mo. Yan, tingnan mo, hindi nagre-reflect yung ilaw. Kumbaga sa ano lang siya dito sa... Kahit saan dyan. Kahit saan dyan, wala reflect yan. Ito medyo, yung binding. Pero binding yan, ibig sabihin bago yung binding. Yan. Sa inyo may glow. So... Yung ilaw niya parang nag-wide ng gano'n. Yeah. So, nag-wide siyang gano'n. Ito, meron din sir eh. Ito naman, wala masyadong glow. Pero meron pa rin. Yan compare mo dito. Yan sa inyo. Hindi masyadong kita sa pero dito sa camera kitang-kita. Dito, walang glow, may glow. Maganda pa rin may second opinion tayo kahit sabihin na natin expert ako dito. Tatawag pa rin tayo ng ating isa pang expert na kaibigan natin para dito. Yan, para sa inyo. Sige. Okay. So, tawagin natin yung ating expert. Yan, si Dominic Albert. Please join me. Okay, sinabi ko na yung opinion ko sa kanya kanina. Bakit natatawa ka, sir? Okay, si Dominic Albert pala. Yan, long-term friend ko yan. Kasama ko sa Philippine Numismatic Antiquarian Society before. At isa sa mga respected din ating numismatist na collector at watch specialist. Aficionado. Watch aficionado. Whatever. Yan. So, please give your honest opinion dito. Well, Sir Dominic. They look good for framing, and if you like the way they look, they're probably worth, But yeah, there's no chance in hell they're real, and they're really, really bad facsimiles. Okay, so facsimile ito. Printed on really, really cheap paper. Cheap paper, okay. Okay, ano ba dapat ng paper ng mga bonds, sir? Bonds uses the same paper as American banknotes, so, ano siya? which is, it has some cloth. This is paper, not cloth. That's why it lasts longer. Tapos gagamit pa sila ng bill na $100 million and $50 million, and it's dated. Ano yung date nito? 1934. Grant had been dead less than 50 years in 1934. Okay. That's a minor detail. Tapos yung vignette na to ginawa in 2007. Sige sir, para sa benefit ng ating viewers, ano yung sabihin ng vignette? Vignette, yung image na to. Yung image na to. Alright. Yung image ng tao. Yung image ng tao. Yung vignette na to, ginawa 2008 to 2009.
So, dun pa lang, sobrang ng tagilid. So ito hindi ito nagawa nung 1934, Hindi siya nagawa. 2008 or 2009 to na. Thereabouts. No, hindi pala. 98 or 99, thereabouts. 1998. And then nag-change yung design ng konti ng US dollars. Ito na yung bagong image ni Grant na nakikita mo ngayon pag gumagamit ka ng pera sa US ngayon. Kahit na $50, yan yung ginagamit. Nung iniwan ito ng mga pamilya Marcos sa kaibigan ko, bago sa nag-flight, mismo sa airport iniwan ito eh. So, komplikado ngayong pagpalusot nito. So, 1986, pumunta sila ng Hawaii. Yan nga, ito na yan. Kaya bad news for you, hindi sila pumunta sa airport. Nag-airlift sila from Malacanang to Clark, then Clark straight to the Hawaii. So, saan airport sila nakita? Hindi sila pumunta sa airport eh. Clark Air Base kagad yun eh. Clark Air Base agad. So, Malacanang. Walang ano eh, sabi ni Marcos eh. Take me to Where we Ilocos. are going, sir? Take me to Hawaii. Take me to Hawaii, sabi niya. Tapos ang rinig nung Hawaii pala, napunta siya sa Hawaii. Pero wala siyang dinetail sa akin at saan talaga basta airport po iniwan. Sige, so walang airport eh. Oo. Hindi naman airport ang airbase, di ba? Oo. So, tapos, pasensya na, Okay lang sa yan. coins, banknotes, maraming kwentong pagbero. Yung nasisid daw, na ano daw. Ayun. Una-una, hindi naman gumagawa ng bond na ganito ang US. Bureau of Engraving. Ever. Tapos, nakalagay po, this note is legal tender. So, automatically, legal tender, note nakalagay, hindi bond, it's nakalagay note. So, doon pa lang yari na tayo. Pangalawa, yung papel, Yung texture niya po. yung papel, tapos ginamit nila yung $100 bill from the 1934 na nag-circulate until 1988. Ito yung design ng $100 bill from 1934 until 88. Tapos nagpalit, and yon. Henry Morgenthau and kalimutan ko sino to. Basta Morgenthau, tama yung signature ng 1934. Ano siya? Yun yung 1934 na signatures tama. nung Yes. banknote dapat. Yes, tama. And 1934, ang pinaka-faked na US currency sa Pilipinas. Pinakamaraming fake. Tapos, kahit may tunay ka na 1934, pahirapan over face value ang halaga. Kahit may tunay ka. So, makakuha ka ng 1934 na tunay, gasusin mo na lang, most of the time. Okay, for the record pala, since sa US notes na rin tayo, ano yung pinakamataas na denomination ng banknote ng US na ever produced? 100,000. 100,000. So pag 1 million, automatic, fake yun. Hindi man fake kasi walang ginawang tunay. Automatic, fantasy. Fantasy. Walang ginawang tunay eh. Yes. Parang fiat money. Lahat ng pera ngayon, fiat money. Fiat money. The difference, the two kinds of money are fiat money and representative money. Representative money is, it stands for something. Meaning, gold, it stands for gold, it stands for silver or whatever. Yun yung representative money. Ang fiat money is, fiat kasi sinabi nila ganon, kaya ganon. Sinabi ng government ng Pilipinas or ng US na $1 to. So, niniwala buong mundo na $1 to. Yan ang fiat money. Okay? So, lahat ng pera sa buong mundo ngayon, fiat money. Or digital. So walang back ng gold dyan. Walang back ng anything. It's just Print lang siya. Print lang. Not necessarily, walang backing ng anything. Yung government na nag-print niya, ang nagsasabi, pera siya. Pero siya tama po. Yun lang yun. Yun. Okay. So, yung bonds, hindi nila gagawin to ng ganito na kinakaliit na bonds. Ang bond malaki yun. Tapos yung papel, parang diploma. Mas maganda yung texture ng papel niya. Tsaka facsimile, ito yung printing na to. Tapos yung ingat lang iniwan ni Pamilya Marcos, just so you know, yung dumating sila doon, yung US Customs report, masahin nyo, pesos and cash ang tinila nila, and jewelry and all that stuff, na-confiscate. So, Confiscate lahat yun. Oo, ng US Customs. Okay. Kasi hindi nila dineclare. So, sabihin, sinungaling sila. Para lang malinaw yun, sinungaling sila.
Ayan. So, frame mo na lang, maganda tingnan, pwede parang may magoyo. Pero, yun lang yun. Okay, medyo masakit sir, pero Hindi ako na siya. ganun talaga eh. Parang ano na lang, sir. I-quadro sa ngayon. Sabihin ko na lang sa'yo, sa $100,000 note, yun yung pinakamalaking ginawa, pero walang tunay nun na hindi hawak ng US government. Ginawa sila 1934 and para lang sa transactions between the Federal Reserve and the Treasury. Ngayon kasi digital na, noon, nagbabayaran talaga sila Ng physical cash. physical at apat. $100,000 note. So, imbis na papadala sila ng isang bundle of $10 million, pinakakapal, ibigay nila sa messenger nila, dadalhin sa treasury, babayaran na lang. So, lahat ng $100,000 note, lahat, Accounted for by serial number. Okay. Ngayon, pag lumabas man, na hindi lumabas, illegal siya to own. So, walang Okay. tao, So hanggang ngayon, illegal to own ng illegal to own 100,000 ng note. $100,000 note. So, yung best friend mo, no way na bibigay sa kanya ng US government yon. Or lalo na si Marcos, hindi nabibigay yung $100,000 note kay Marcos. At isa pang story na narinig ko, nung World War II, pinadala daw dito para bayaran bayaran yung mga sundalo. Hindi na. Dito, may nagpadala ng pera dito ang US, pero pesos ang pinadala nila, hindi dollars. Never pa umaalis sa Washington DC ang $100,000 bills. Except yung uncut sheet na pumupunta sa lahat ng ANA sa US sa shows. Kasi Yung for exhibit sa... For exhibit, dalawang exhibit sheet purpose. na uncut. So ano siya? So yun, sir, lumalabas na marami ditong maraming devices and maraming features itong bonds nyo na hindi pa dapat ginawa nung time na kini-state niya ginawa, sir. Okay, summarize ko lang, sir. Itong note mismo. Tapos, yung seal ng Federal Reserve. Tapos ano pa? Yung papel Yung mismo. papel mismo. Papel Ayan, mismo. oo. And yun na nga, na-UV test na natin ito kanina, sinabi ko sa inyo kanina, na bago itong papel nyo. Na hindi talaga siya 1930. Tapos yung story doesn't make sense kung sa airport binigay ni Marcos. Yun. Kasi si Marcos, nung umaalis ng Malacanang at nagpapack ng gamit, ang pinamimigay niya, trinkets, hindi pera. Bigay siya ng alahas or whatever sa mga nandun. Tapos, may storya pa nga doon. May bankero na sa Pasig River. In 1986, nung 20, ano ba yun, nung isang minimum wage na 18 pesos a day, mga gano'n, 30 pesos a day. Yung mga gusto tumakas from Malacanang to the other side ng Pasig River, sinisingil ng 20 mil. Kasi alam na may pera sila eh. May ganun pala kwento. Oo. Pero madaming kwentong pagbera sa coins and never umabot sa airport si Marcos, so hindi ko alam kung saan nakuha yung ano niya. Okay. Sabi daw nila, 400,000 tons daw ang gold ni Italiano. So, Pero 175,000 tons lang ang gold sa buong mundo na hindi nasa ilalim ng lupa. So lahat ng gobyerno sa buong mundo. Lahat ng tao, lahat ng gobyerno, lahat ng sa buong, pag sinama mo lahat yon, 175 million tons lang. Yung Sa buong mundo. Oo. So, paano nagka 400 million si Italiano? So, kung wala yun, paano napunta yung 200 million kay Marcos? Or 100 million kay Marcos? yan. So, doon pa lang sa Tsaka pag pinakarinig ka na naman ng story si Marcos, ano mo naman, di ba? Wala namang katapos ang sinungalingan yung pamilyang yun eh. Yo! So, ano to yung may sinabi ka kanina na 7.5 trillion. Hindi po pala sinabi yun, kinumpute ko. Base dun sa number of certificates na meron ka, ang total niyan is 7.5 trillion. Nasabi mo, Peso. back up by gold. Posible ba yan? Paano? 7.5 trillion. Million na lang. Okay, natin para- okay, wag mo nang gawin yun kasi ever since 1964, tinanggal na sa gold standard. Yeah. So wala nang backing ang mga notes. Pero ang sabi niya, babalik daw yung gold standard ngayon. Yun ang Sino nagsabi? Siya. ang alam ko, babalik tayo dun sa... Sino magbabalik? Hindi, ang pera natin, back up by gold na Never tayo naging back by gold. Never. Kasi dati Never. black gold ang back up, di ba? Ano yung black gold? Black gold is oil. Yun nga, ayun po. Yun ang... Saan natin nakuha yung oil?
part ng Middle East, di ba? Sila yung pinakamalaking supply ng O saan natin nakuha yun? Ba't paano naging backup? May stock tayo ng oil? Hindi. Ang ibig sabihin, kaya umiikot yung dollar sa buong mundo dahil ang nagbabakat sa pera natin langis, yung tatawag na black Teka muna, hindi ko maintindihan. Paano yun? Yun yung kwan po. Ika nga, di ba ang US government ay binabackupan ng langis? Hindi. Never. Di ba nag-invest yung Middle East? Pero yung pera ng US government, never naging backed up ng langis. Never. So, ibig sabihin, sarili ng imprinta na walang backup talaga yung Lahat ng pera sa buong mundo, sa lahat ng bansa, ganun. buhat nung world after ng... No, tinanggal yung US na gold standard 1964. Ano, 64 ba? Alam ko 1934. 64. 64. Kasi Okay. iba yun sa... President Nixon. Okay, sige. Pero yung gold standard was taken off from the gold standard by President Richard Nixon. Okay. Sige. Yeah. Kaya sabi sa'yo, maganda talaga may backup dito eh. Okay. So, pero yung actual gold standard na yung $1, 1 ounce of gold, yung sa US, 1964 na tinanggal. So, ang pwede na magbalik na yung US. Kailan nila gagawin yun? Yun hindi natin ano sir. Kala ko ba next this year? Yun ang kwan. Sino? Hindi ko lang alam kung sino mo. Pero, ayun ang naging lang siya. Black gold. Tapos never naging basic backup ang oil sa kahit na anong currency sa buong mundo. Never, tama. Never. Okay. It's always been gold or silver. Kaya meron tayong gold certificates. Silver. Sa mga certificate. old na banknotes, makikita nyo meron tayong gold certificates. Meron tayong silver certificates. Pero walang black gold certificates. Nabanggit siya buhat nung si Jesus Christ, yun lang ginamit na ginto. So, ibig sabihin yung panahon ni Ari Solomon, sir, yung mga ginto, wala yun. Hindi, wala pang 100 lahat ng ginto, mula King Solomon nung panahon niya, wala may tao sa mundo, hanggang ngayon, na nakuha sa labas ng lupa, 175,000 metric tons lang. So, lahat ng ginto, umikot ka sa buong mundo, kunin mo lahat ng ginto na nasa labas, hindi nasa ilalim ng lupa, ha? Siyempre, hindi kasama yon. Yung mga nasa singsing, nasa alahas, nasa coin, pagsama mo lahat yon, 175 million metric tons lang sa buong mundo. That's India, US, Japan, China, lahat ng buong mundo, ipagsama mo lahat yon, 175 million tons lang. At lahat yon na nakuha mula panahon bago pa ng panahon pa ng mga pharaoh. Yes, sir. Ano yan, sir? Hindi ko pa naiilang na photocopy lahat yan. Hindi naman sir kasi lang to binigay lang ng kaibigan ko nga. Pero ito yung, ewan ko, ito yung pera. Ang dami ng 00, hindi ko maintindihan. Masyadong marami. Umbrella Mother Account Number, ganon. Ito yata, yeah. Sale Signatory Everlasting. Hindi ko pa naiilang na ang pangalan ng account name, Spiritual Wonder Boy. Nakalagay nga, Spiritual Wonder. Account name yan, ha? Ang yaman pala ni Spiritual Wonder Boy. Ano kung magkano yung amount niya, in only Spiritual Wonder Boy? Meron bang bangko na Cookmin Bank, Hindi ko alam. Worry Bank, and Cube Bank? Pwede natin i-check yan, pero... Ito yung saling iwa ko, yung biggest gold deposit niya. Pero kasi binigay lang din sa akin yan. 950,000 metric tons. So, naniniwala ka na 950,000 metric tons na yan? Pero mas marami yata sir sa pagtingnan mo sa physical. 950,000 metric tons. 950,000 metric tons. Saan nila nanggaling yan? Kasi 175 million lang sa buong mundo eh. Di mo kung saan nakatutuman yan, saan nakalagay yan, di ko alam. Tsaka ito, Dominic. Trabaho ba ng World Bank na mag-monitor ng gold deposits worldwide? Diba? Ano ba ang charter ng World Bank? If you will know. Charter ng World Bank is to lend to countries. Okay. That's pretty much it. Na magpautang sa mga bansa. Ano siya? Nagsimula siya nung after the war, World War II. Ang unang pangalan niya is IBRD. International Bank for Reconstruction and Development. So binabuo ang World Bank specifically para mag-rebuild
at mag-reconstruct ng mga countries na nasalanta ng giyera. Oo. Yun ang kanyang charter nung una. Hanggang sa naging World Bank na lang siya na nagpapakutang sa mga ano. And hanggang ngayon, meron pa rin siya mga development projects, mga ganun. Pero, ang sa pagkaalam ko never siyang naging nag-deal sa o nag-monitor ng mga gold deposits. Never siya nag-monitor ng mga gold holdings ng kahit anong bansa. Yun ang ano ba dyan. Hindi yan yung naging trabaho, sir. Okay. Pwede na. Oh, sir. Ito lang to. Ito na. Comment sana ako wag na. Kung ito na ang prueba mo, yari ka na. Okay. Mukhang na high blood ka, sir, daw. Ito, sir. Teka, sir. Totoo na ito. Ito kasi masyadong malalim ito eh. Pinasulat sa kanya, pinakita ko na, sir. Okay. Ano ko na para kung ano yung analysis siya dito. Ayan, sir. Inutos sa kanya ito, pinasulat sa kanya. King of Kings, Divine Government. Spiritual aspect ang nag-utos eh. Kung ba sa spiritual ang dating eh. Hindi physical eh. Inutos sa kanya sinulat yung ganyan. Sino sa utos kanino? Isa-isang tao na parang... Sino? Ano siya, hindi mo alam kung manggagamot siya o ano. Kasi parang nung panahon ni Jesus Christ, yung mga alagad niya, binabaan ng nito. Di ba bumaba yung sa kanila, banal na espiritu. Parang ganun ang dating, bumaba sa kanya yung banal na espiritu, kaya nakapagsulat siya ng ganito. Parang ganun ang dating sa kanya. Oo, mahirap. At walang pangalan niya. Walang pangalan niya, hindi siya ang dating. So sino siya? At least yung spirito, alam mo, bumaba kay San Pedro, kay San Juan, mo yun? Sino to? Oo. Hindi na sabi yun ang pangalan. Sino siya? Yan ang niya. Yan ang sinulat niya, ganitong mensahe. Okay. Meron ka pang last words? Maging mapanuri. Madali naman ngayon naman panahon ng internet tsaka lahat ng information na pupulot naman kahit saan. Pagtanga ka na, kasalanan mo na yon. Sorry Okay. Pero maging mapanuri na just because sinabi, may isa kang Xerox na ganyan na nagsabi may 950,000 metric tons. Hanap ka naman ng isa pang bagay na nagko-corroborate nun. Lahat naman natural sa tao na pag may narinig siya na akala niya, yung gusto niya marinig, maniniwala na siya kagad, kakalimutan na niya yung hindi swak sa gusto niya marinig. It's called human nature. Okay. Ayan nga. So, ulitin ko. Meron na rin ganyan nung nauna. Meron tayong isang episode na ganyan. Ang lagi ko sinasabi dyan, extraordinary claims require extraordinary proof. Ang ibig sabihin nito, sir, magdadala ka sa akin ng ganito, $100 million na certificate. Ano man lang, maganda yung papel. At least man lang yung parang ma-approximate yung kung paano yung pera natin, di ba? Pera ng US actually. Pera ng US. Ating kasi abaka eh. Oh, yes. Okay. So, wala abaka doon. yun, ganun lang talaga. Yung proof, talaga yan. Ikaw, sir, siyempre, hindi naman sa'yo yan. Pabenta rin ng kaibigan mo yan, sir. Or gusto niyang ma-encash para sa inyo. Pero, gano'n rin, magkataka pa rin kayo kasi pwede naman niyang dalhin sa Federal Reserve kasi nakalagay dyan Federal Reserve. Pwede siyang dumiretso dyan at imposibleng wala siyang 100 o 200,000 para makapunta sa US para makita doon. Pero hindi niya ginagawa. Kailangan pa niya ipabenta sa iyo. Biro niyo, sir, kung assuming totoo yan, ibig sabihin talaga ang laking tiwala ng kaibigan niyo sa iyo para ipadala sa inyo yung ganyan kalaking kalaking halaga. Actually, siya, sir, kumbaga sa disabled na siya ngayon, stroke siya. Talaga totally hindi siya nakalakad. Kaya, ito, sabi ko, sige, try ko na lang, daling ko doon sa punta ko kung mapa-analyze natin doon. Kung talagang legit pa o hindi. Yan. Okay. Kaya yun. Ginawa ko. Sabi kasi, ako naman, sabi ko, kung anong matulog ko sa inyo, magiging totoo man ito, hindi yung hawak niya. Walang problema, sabi ko. At least ginawa ko lang yung part ko para maano ko.
Ganyan lang talaga sir, pag magsabi kayo ng ano dito, dapat nabe-verify natin. Katulad nga ng sinabi nyo kanina, na babalik tayo sa gold standard. Kailangan natin dyan ng news articles. So, yung buong mundo, babalik na sa gold standard. Ano, kailangan natin ng gano'n. Never naging buong mundo na gold sa US dollar lang. Oh, pero, whatever. Basta, kailangan natin ng proof, extraordinary proof. Mag-ano kayo, may ganito kayong claim, patunayan nyo. At yung patunay, hindi lang basta-basta sabi-sabi. Oo. Hindi lang basta-basta ano. Meron din kayo. Kahit naman ano, may Google na ngayon, may internet na ngayon. Pwede kayo mag-research tungkol dyan. Yun. And ano rin, honestly, may mga okay, huwag ka magagalit sir ha. Okay naman problema. Meron na rin mga na-scam na ganito. Na mga tao. Actually. Na ano sila, na nakakapaniwala ng gano'n, naglalabas sila ng pera. Tapos hindi na, nag-disappear yung tao. Ayun. Yung iniiwan to, pero yung pera nila, palabas na. Yun ang hirap niya, sir. Yun na yung mga karanasan na nangyari. Pero sa amin naman, Yan ang masakit doon. hindi namin ginagawa kasi unang-una, siyempre, depende sa tao. Mayroong tao na hindi takot sa Diyos, hindi takot sa karma. Ako kasi, sabi ko sa kanya, dalhin ko doon, ano man ang resulta, tanggapin natin. Kaysa Okay. makaloko tayo ng tao, mas mahirap din. Okay. Mas mabigat yung karma. So, sir, ganito na lang. Wala po tayong deal ngayon. At salamat na lang at dinala nyo sa amin yan. At para na rin sa awareness nung awareness ng iba. Diba? Na ano sila, maging mapanuri. Kayo rin sir, maging mapanuri rin kayo sana. At ayun, good luck na lang din dyan sa kaibigan nyo. Na may-ari niyan, sabihin nyo na lang kung ano yung napag-usapan natin dito. Naipaliwanag nila yung about sa karanasan nila. Kaya nagpapasalamat po ako kahit hindi man po na i-deal yung dinala ko. At least importante na nagkaroon po kami ng magandang pag-uusap. Yun po. Salamat na marami.